Yan yung inuulam mo dito. Ano yan? Ay, masarap yan, oh. Tuyo. At saka kwitsaw. So, yun mga tol, no? Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat yan mga tol. Ngayon po mga tol ay andito ako ngayon sa boarding house na tinitirahan ni Dante mga tol, no? Yung boarding house na pinatirahan namin sa kanya mga tol. Binisita ko po pala siya dito mga tol dahil yun yung sabi ni Kuya Buds, dahil ang galing po ako doon kasi sa magulang ni Kuya Buds mga tol, na binisita ko po si Kuya Buds doon. Ang sabi niya po sa akin na bibisitahin ko daw si Dante kung ano na yung sitwasyon ni Dante mga tol. Kaya sinama ko si Jacob mga tol, kaming dalawa ni Jacob. Grabe yung lakas ng ulan dito mga tol. Kaya gusto man sana namin ni Jacob na umuwi, pero sa ngayon ay andito pa rin kami sa boarding house ni Dante mga tol dahil sa malakas din yung ulan. Kaya binisita namin si Dante dito mga tol para may update din kami, at sinabi ni Kuya Buds para makumusta din mga tol kung ano yung sitwasyon niya dito. Andito si Dante mga tol, at si Jacob andun, parang nilalagnat si Jacob, parang kuwan yung katawan niya mga tol. Nilalamig daw yung katawan niya dahil sa nabasa din po kasi kami ng ulan kanina mga tol, no? Patungo kami dito. Malakas yung ulan dito. Ito si Brad Dante mga tol, yan, hinawakan niya po yung cellphone ko. At dinala ko nga pala yung cellphone ni Kuya Buds mga tol, no? Dahil sabi ni Kuya Buds dalhin ko na tong cellphone niya para ma-charge ko na rin dahil wala kasing kuryente doon sa bahay ng magulang ni Kuya Buds mga tol. Yung solar lang yung ginagamit nila doon. Kaya sinyards ko po dito sa boarding house ni Dante. At si Dante naman po mga tol ay andito. Nangungumusta po ako sa kanya. Sabi niya po ay okay lang naman daw siya dito mga tol. Ang sinabi niya lang sa akin na gusto niya na daw talagang umuwi mga tol, no? Kaya napagdesisyonan ko po mga tol na isasama ko po siya sa pagbalik namin doon sa bahay ng magulang ni Kuya Buds mga tol, para si Kuya Buds na po yung sabihan niya na gusto niya nang umuwi kung ano yung desisyon din ni Kuya Buds, dahil napuboring na daw yung buhay niya dito mga tol. Para na-i-stress na daw siya dito sapagkat wala daw siyang ginagawa. Gusto niya daw sanang umuwi sa kanilang bahay. Problema lang dahil yung pamasahe, pakalayo din ang lugar ni Dante mga tol, no? Kaya sinabihan ko siya na isama na lang kita Brad Dante, dahil pupunta tayo doon sa bahay ng magulang ni Kuya Buds dahil andun si Kuya Buds para masabihan ka din niya kung ano yung desisyon niya. Dahil yung gusto talaga ni Dante mga tol ay umuwi sa mga tol, no? Sa kanilang lugar para makapiling niya daw din yung mga magulang niya, yung mga kapatid niya. Noon pa man mga tol ay yun na talaga yung pinapangako din namin sa kay Dante mga tol, no? Na papauwiin namin siya dahil si Dante mga tol ay isa din tong bandido na nagbagong buhay. Kaya sinama ko ngayon si Jacob mga tol. Nagbabaka sakali ako na magkakilala sila, pero hindi sila magkakilala ngayon mga tol, no? Hindi daw sila nagkita sa bundok, pero ngayon mga tol nagkausap sila kanina. Kaya nagkakilala na sila ngayon. Nagpapasalamat talaga silang dalawa sa mga hunter mga tol, dahil na bagong buhay sila, at yung pangako namin sa kanila mga tol ay hindi talaga din namin sila pababayaan. Nag-alala din si Kuya Buds sa kay kalagayan ni Dante mga tol, kaya sabi niya sa akin na bibisitahin ko siya. At si Edward naman nga pala mga tol ay tinawagan ko siya kanina.
Sinabihan ko siya na baka gusto niyang sumama, punta natin si Dante, pero yung sabi niya mga tol ay na nagpapahinga daw siya mga tol at naglalaba daw siya mga tol, no? Marami siyang nilabahan dahil pagdesisyonan din namin mga tol na aakyat din kami ulit ng bundok mga tol, no? Para hanapin namin o iligtas namin yung si Noah at yung kapatid ni Kuya Buds na si Brad Remart mga tol, no? Kaya yun, nagpalaba siya. Naglabada siya doon mga tol para mayroon din siyang gamit na madala pagbalik namin ng bundok. Kaya kinumusta ko dito si Dante mga tol dahil yun yung utos ni Kuya Buds sa akin. Dahil si Kuya Buds talaga mga tol ay kung ano yung mga pangako niya sa mga bandido mga tol na tinutulungan niya ay ginagawa niya talaga mga tol, no? Hindi niya talaga yung pababayaan mga tol. Kaya nag-alala siya ng gusto kay Dante. Gusto niya bang sumama dito mga tol, pero sabi ko sa kanya na ako na lang yung pupunta doon Brad, para hindi na rin siya mapagod masyado mga tol, nagpapahinga din siya. Naabutan ko naman si Dante dito mga tol. Hindi naman siya umalis dito sa boarding house na ito. Pero ano yung sabi mo sa akin Brad na may mga utang ka dito Brad? Ano yung mga nautang mo dito Brad? Bigas ba? Nakapag-utang ka ng bigas doon sa tindahan. Naubusan kasi ako ng bigas bro. Pero ngayon, ilang kuan yung inutang mo doon? 25 kilos ng bigas yung ba? 25 kilos. Yan na lang yung... Tsaka yung mga grocery. Pero okay lang naman sila sa kuan na pinautang ka naman nila doon. Palagi nga kaningin bro. Wala naman kayo bigay na pera. Sige lang kay isasama kita Brad ha. Dadalhin kita doon sa magulang ni Kuya Buds para sabihan din natin si Kuya Buds doon na mayroon kang mga utang dito. Dahil yun naman yung habili namin sa iyo nung pumunta kami ng bundok na kung wala kang mga kuan, mag-utang ka lang doon sa tindahan dahil pinakiusap naman kami doon sa tindahan Brad, doon kay nanay. Sabi namin kay nanay na kung mayroon kang kukunin doon na gusto mong kunin, kukuha ka lang doon. Kaya sasama kita doon bukas para alam din ni Kuya Buds baka mayroon tayong kuan, mabayaran natin yung utang mo dun sa tindahan. Yan yung bigas na inutang mo. Yan yung matira. Ay sa 25 kilos ito yung naiwan. Dahil mag-iisang buwan din kasi kami mga tol na nandun sa bundok. Kaya yung ano Brad, ang pa sa bahay nito Brad. Yung upa. Hindi pa nabayaran. Sige lang. Kaya nga kita napagdesisyonan ko na dadalhin kita doon sa magulang ni Kuya Buds. Dahil andun siya ngayon Brad. Mahina yung pangangatawan niya ba dahil nahuli kasi siya ng mga bandido nung pag-akyat namin. Ano yung mga inuulam mo dito Brad? Yung tuyo lang yung Brad. Saka yung ano, noodles. Pitsaw ba? Pero yung mga noodles at tuyo, inutang mo din yan doon sa tindahan. Yung natira din. Saan? Tingnan nga daw. Ano? Yan yung bigas mo na naiwan? Ito yung natira. Ay, yan yung inuulam mo dito. Ano yan? Ay, masarap yan oh, tuyo. At saka kwitsaw. Anong Brad, nakakuan ka na? Hindi po nakapagsaing Brad. Sige lang. Kasi ng ano, ng gasol. Ay, naubos na yung kuan, gasol mo. Yan eh, kay Kuya Buds din yan, no? Pinagamit niya sa'yo dito para may magamit ka. Naubos na pala yung gas niya. Ubos naman. Saan ka nagsasaing doon sa may kuan? Yung Sa labas.
Sige lang, kay dadalhin kita, isasama kita doon sa magulang ni Kuya Buds. Para Dante, para makiusap tayo kay Kuya Buds yung mga problema mo. Baka may solusyon si Kuya Buds dyan dahil siya na lang naman yung nakakaalam. At yung pangarap talaga ni Dante mga tol ay makauwi siya mga tol, no? Yung pangarap niya noon pa man na makauwi siya dun sa kanila, sa bahay ng mga magulang niya. At yun yung ipapakiusap ko talaga kay Kuya Buds pagbalik namin doon na baka may solusyon siya dyan mga tol, no? Dahil malayo din yung lugar nila Dante mga tol. Kailangan din to ng pira na pamasahe si Dante, pang allowance niya. Kaya yun yung isasabihin natin kay Kuya Buds mamaya agad o bukas tayo makapagbiyahe din. Gabi na ngayon. At si Juan parang natutulog na yata to si Jacob. Yan. Brad? Nilagnat ka? Abutan ka ng ulan, Brad? Jacob? Buti, may sangina kasi ano ba? Kasi, Ay, nagbili kami ng kuan, si Lupin. At yung kanina. ito yung kalagayan ni Dante ngayon mga tol, no? Dito lang siya natutulog mga tol, sa sahig minsan. Yan o, mayroon naman siyang higaan. At dito siya daw minsan din sa duyan. At nakakakuan talaga tong boarding house din niya mga tol, dahil wala siyang sariling ilaw dito mga tol, no? Yung ilaw na yun ay nandun sa gitna dahil hindi siya binigyan ng ilaw ng may-ari dito mismo sa kwarto niya mga tol, dahil sa wala din siyang pambili ng kuan mga tol, yung wire at saka yung fluorescent na gagamitin sa pangilaw. Kaya sabi niya okay lang naman daw yung kuan, ilaw na yan na dito banda mga tol, wala ng ilaw dito. At mayroon ding motor ng may-ari dito nilagay mga tol. Malaki tong boarding house ni Dante mga tol, tapos siya lang yung mag-isa na nakatira dito. Kaya may inilagay yung may-ari dito na motor. At hindi pa daw siya nakapagbayad din ng kuan mga tol, upa niya dito, pero baka may solusyon tayo bukas, Brad. Makakuan tayo dyan, hanap tayo ng paraan, makapagbayad tayo ng upa mo at yung mga utang mo dito. At sasabihin natin kay Kuya Buds na gusto mo na talagang umuwi sa inyo, dahil yan si Jacob, yan din yung pangarap niya, Brad, na makauwi siya sa bahay niya doon sa lugar nila. At si Commander Bangkil naman nga pala mga tol ay andun pa sa bahay ng magulang ni Kuya Buds mo, no? Magkasama sila ngayon doon. Siya po yung nagbabantay kay Kuya Buds mga tol, na para kung ano man yung mga kuan magamot niya mga tol, no? Ginagamot niya pa rin si Kuya Buds hanggang sa ngayon. Ayun, binabantayan niya rin, makalusubin doon ng mga kalaban yung bahay ng magulang ni Kuya Buds, andun din siya makaalalay. Kaya hindi naman yun basta-basta matuntun ng mga kalaban mga tol, sapagkat napakalayo din ang bahay ng magulang ni Kuya Buds, tapos napakarami din ng mga aso doon, at mayroon din silang mga inilagay doon na binigay ni Lolo Ambo na para hindi mapasok yung bahay mga tol, no? At yung pakiusap ni Kuya Buds sa akin mga tol, napuntahan si Dante, ay pinuntahan ko talaga. At para mag video na rin ako dito mga tol, para malalaman nyo din kung ano yung sitwasyon ni Dante. At yung desisyon ko ngayon, dadalhin ko to si Dante mga tol, no, sa
pagbalik ko doon sa bahay ng magulang ni Kuya Buds para siya na mismo yung magsabi kay Kuya Buds kung ano yung mga problema niya dito at kung ano yung gusto niyang mangyari mga tol, dahil gusto niya na talagang umuwi sa kanila. At yan naman po ay pinangako namin sa kanya nung nasa bundok pa lang kami na tumutulong na po siya sa amin mga tol, no? Kung ano yung pangarap niya mga tol, yun din naman yung pangarap ni Jacob. Kaya sasama ko po to si Dante mga tol sa pagbalik ko doon sa bahay ng magulang ni Kuya Buds. Ito yung sitwasyon ni Juan dito, Dante. At mayroon din nga pala ditong mga pagkain ng manok mga tol, oh. Dahil si Dante minsan siya yung nagpapakain ng manok ng may-ari dito ng boarding house na ito, dahil minsan talaga hindi din maiwasan mga tol na pinapatrabaho din si Dante dito para may yung sinasabi ng may-ari daw para may ambag din daw siya, dahil yung kuan kasi mga tol parang ginagawa rin si Dante dito na katulong mga tol. Kawawa din yung sitwasyon niya, pero yan naman talaga yung kuan mga tol, basta kay importante lang din daw ka Dante na mayroon din daw siyang mahigaan at matulugan. Kawawa talaga yung sitwasyon ni Dante mga tol, kaya napagdesisyonan ko na isama ko to pagbalik doon sa bahay ng magulang ni Kuya Buds. Okay raman ka imong kay imtang diri Brad. Ilang kay wag kang mag-alala Brad. Baka may solusyon si Kuya Buds at baka matulungan din namin ikaw na makauwi ka na rin sa inyong lugar. So yun mga tol, no? Ito nga po pala yung update ngayon dito mga tol sa pagbisita ko sa boarding house ni Dante. Okay naman mga tol, dahil naabutan natin siya dito at hindi siya umalis dito mga tol. Kaya lang mayroon siyang mga gustong hinihiling sa amin mga tol, pero hindi ako makapag-desisyon mga tol na may pangako ko sa kanya, dahil kailangan din mapag-usapan namin yun ni Kuya Buds, dahil siya din yung isa sa mag-desisyon kung ano yung dapat gawin mga tol. Kaya ngayon ito lang muna yung sasabihin ko sa iyo Brad Dante, na ang maganda nito, sasama ka talaga Brad. Punta tayo dun sa bahay ng magulang ni Kuya Buds, ha? Kaya hanggang dito lang muna yung video mga tol, no? At shoutout na lang din sa inyong lahat yan mga tol, sa mga sumusuporta sa amin, sa mga silent viewers at sa mga sulit taga-suporta mga tol. Abangan nyo na lang yung video namin mga tol, no? Sa pagdating namin doon sa bahay ni Kuya Buds, kung ano yung decision niya din mga tol. Hanggang dito muna mga tol, no? Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan, o mapagpalang araw kung ano yung oras mapanood ng video na ito mga tol.